Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ng araw sa pagbubulay ng makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay pagsaksi at paghayo. Ang ating batayan talata ay masusumpungan sa Lucas chapter 10 verse 1. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Salamat at purihin ang Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Maliban sa kaniyang 12 pangunahing disipulo, marami pang sumunod sa ating Panginoong Hesus at naging mga disipulo rin niya. Nasugo na ni Hesus ang kaniyang 12 disipulo para mangaral at magpagaling. Lucas chapter 9 verse 1 to 2. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalaya ng mga demonyo at pagpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sa bahaging ito, inilahad ni Lucas kung paano sinugo ng Panginoong Jesus ang 72 iba pang mga disipulo na binigyan ng pareho ring mga tagubilin. Ang wika sa Lucas chapter 10 verse 1.
Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at buok na pupuntahan niya. Importanteng may kapartner sa paghayo. Sa military, ang tawag dito ay body system, kung saan ang magkakaibigan ay sama-samang lumalahok sa pagsasanay o labanan. Ang panuntunan ay walang iwanan. Kaya't kung may isa mang nanghihina, hindi natutuloy ang pagbagsak at pagsuko sapagkat may kasama siyang nagpapalakas ng loob. Pinahayo ng Panginoong Hesus ng tigdala-dalawa ang 72 upang siguruing walang mag-iisa sa gawain. Ayon sa mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Chapter 10, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kaniyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Mas maraming nagagawang ang dalawa kaysa isa at nakakapagpaliksahan sila sa isa't isa. Sa pagtutuwang ng dalawa o higit pa sa isang gawain ay tinatawag sa management na synergy, kung saan ang nagiging bunga ay higit pa sa pinagsamang bunga ng magkahiwalay na pagkilos. Sa synergy, ang 1 plus 1 ay maaaring equals to 50 o 100 o 1,000. Ayon sa Lucas chapter 10 verse 3, humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Nakakatakot na senaryo ito. Ano ang laban ng tupa sa mga asong gubat? Ngunit sino mang isinusugo ng Panginoong Hesus ay hindi humahayong mag-isa. Kasama niya ang Espiritu Santong mangalaga at magbibigay sa kaniya ng katapangan at kapangyarihan. Sino mang numanayong taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi basta-basta maigugupong ng mga pagsubok. Kung ang haharapin man niya ay higanting Goliath, mayroon naman siyang David sa kaniyang puso. Bahagi ng pagpapala ng Diyos ang mga bagay na materyal at ugnayang pantao. Ngunit kung ang mga ito ay hahadlang sa pagsaksi, kailangan handa ang sinumang susunod sa tawag ng Panginoong Hesus na tanggihan ang mga ito. Ang isang humahayo ay kailangang matutong mag-travel, like physically and emotionally. Walang dalang maraming abasto, sapagkat hindi magiging epektibo ang paglilingkod ng sinuman kung maraming abasto sa kaniyang puso. Tulad ng galit, sama ng loob, hinanakit at pag-aalinlangan o pagmamataan. Noong panahon ng Panginoong Hesus, nagiging mabagal ang paglalakbay ng isang tao dahil sa kaugaliang dapat batiin ang mga nakakasalubong. Kaya't ang tagubilin dito'y huwag bumati kanino man sa daan. Kailangan may pagmamadali sa pagsaksi. Araw-araw ay napakaraming napapahamak dahil walang sumaksi tungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ang isang sumasaksi tungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesus ay hindi dapat mangiming magsalita ng katotohanan maging sa mga malapit sa puso, tulad ng magulang, kapatid at kaibigan. Sa paghayo, dapat masiyahan sa anumang tatanggaping suporta at huwag hanapin ang personal comfort. Wika sa Lucas chapter 10 verse 7, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin nyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Ang mahalaga sa isang sumasaksi ay ang buong kayang maibahagi ang ebanghelyo sa kabila ng pagdarahop at kahirapan. Kailangan tanggihan niya ang sarili. Wika sa Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kaya kailangan itakwil ang kaniyang sarili. Pasanin araw-araw ang kaniyang krus at sumunod sa akin. At sa mga tatanggap sa ebanghelyo, magdeklara ng pagpapala, ngunit babalasa ang mga tatanggi. Ang pangunahing pagpapala ay pagpapala ng kapayapaan. Wika sa Lucas chapter 10 verse 5, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Walang lugi ang humahayo upang sumaksi sa Panginoong Hesus. Kung hindi man tanggapin ang inaalok niyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesus, babalik sa alagad ang ibayong kapayapaang ipagkakaloob ng Panginoon.
Panginoon, salamat po sa inyong pagsama sa aming paghayo. Bigyan niyo po kami ng Panginoon, salamat po sa inyong pagsama sa aming paghayo. Bigyan niyo po kami ng kasiyahan sa anumang kalagayan aming mararanasan at tapang na ipangaral, maging ang kapahamakan tatanggapin. Patuloy niyo kaming patatagin sa lahat ng haharaping pagsubok. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Humihingi po ako ng pagpapala para sa buong araw na ito. Ingatan niyo din po ang mga kapatid naming mga nag-aaral at mga magsisipasok sa kanilang trabaho. Bigyan niyo din po sila ng mga kalakasan at karunungan para sa mga gagawin po nila sa araw na ito. Pagalingin niyo din po ang mga kapatid naming may sakit. Salamat po sa aming mga biyayang natanggap at matatanggap pa po sa araw na ito. Yun lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminders about isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo at paglingkod.